Pero mga kababayan ha, eto kanyang isi-share ngayon. Hindi pa to talagang detailed. Yung overview pa muna mga kababayan dahil mas mabuti yung mayroon siyang hawak na alas mga kababayan that I got. So mo na. So na ako'y kuandiri Beverly Hills Files. Yang Beverly Hills Files mga kababayan ang gusto natin. Na ako'y Dumanhog Files. Dumanhog ang lugar yan sa Cebu. Just that I've been receiving. Kay mga tao sa Dumanhog, I don't know why. Murag dako-dako akong kanang kuan diha. Ayan na mga kababayan, eto na ang pinakahihintay natin. Ibinahagi na ng kababayan nating OFW sa Amerika mga kababayan ang kanyang nakuhang mga dokumento galing mismo sa otoridad mga kababayan tungkol sa issue ni Admiral. At sa lahat po ng nakakaintindi ng Bisaya mga kababayan ha, stop! Doon na kayo manood kay Dean Chase sa kanyang Facebook page mga kababayan. Yan o, hanapin niyo sa Facebook mga kababayan. Pangalan niya, Dean Chase. Almost 100,000 na po ang kanyang followers. I-subscribe ninyo at i-follow. Pero sa hindi nakakaintindi ng Bisaya mga kababayan, ita-translate po natin. Nakakuha pala itong kababayan nating OFW mga kababayan ng dokumento galing mismo sa otoridad sa Amerika. Dahil may batas daw itong Amerika mga kababayan na ang mga kasong may kaugnayan sa public safety ay open to the public. Pero nire-request po raw mga kababayan at binabayaran. Kaya hindi po lahat nakakakuha nito mga kababayan dahil mahal ang bayad. Pero etong kababayan natin si Dean Chase, nagbayad po siya mga kababayan para makakuha ng impormasyon tungkol doon sa kaso ni Tan Kongko. At nakakuha nga siya mga kababayan. Nawindang ang ating kababayang OFW sa kanyang natuklasan. At ngayon kanyang isi-share mga kababayan. Panoorin niyo po ha. In the United States, in all of the states here in America, is that police records or anything nga kanang mga panghitabong that anything na mga pangyayari has anything to do with the public safety board, you will have access to that. It's public records upon request. Public record upon request. However, mubayad kag dako-dako sa lagi nga kwarta. However, mayroong bayad mga kababayan na malaking pera. O ginastusan talaga niya mga kababayan. So anyways, mauto, I was like, oh, okay, since I live nearby, might as well. So pagato na ko, masurtian. And then, sabi niya mga kababayan, since I live nearby, so pinantahan ko yung presinto siguro mga kababayan. At nag-request siya ng record. Ko, nga ang gabantay dito is ang ako ang kanang kliyente. At nagkataon rin mga kababayan na ang nandoon, naka-duty daw mga kababayan, na isang otoridad ha, authority. Siguro police o ewan na natin kung sino nag-handle ng record, ay kanyang kliyente. Kliyente na ko. So, dila ko musulti gyud kung sa akong trabaho or what I do for a living. But kliyente na po. Pero hindi lang daw niya sasabihin kung ano ang trabaho niya mga kababayan. Kunya, and then, moto, kanang, mga ko moto. Yun, nagtanong ako. Kibaw ka, it's ano siya, much better nga. And then sabi niya, much better. Ako na lang i-forward nimo as document. So, na akin na lang i-forward ito sa'yo as document. O mas mabuti yun mga kababayan dahil dokumento. Nagagamit po yan sa korte. So, I gave them my email address. Sinend via email mga kababayan ha. As long as nandun yung copy ng email sa kanya mga kababayan, that is considered legal document. And then, after a few days, dito na ako na-receive ang document. After a few days, na-receive na niya ang document. Na akong gi-request via kanyang ni-request via email. And then, na-shock ko sa content. And then, na-shock ako sa content. Pwede na ba akong artista drama? Ako Sige, pipilitin natin with emotion ang pag-translate mga kababayan. I was totally shocked. What you ko kibaw sa ano ko. I was reading. But whatever I was reading, my mind could not comprehend. It was an insane amount of information, mind-blowing yun gani kayo nga. Oh, this is so mind-blowing information. Wa ko kibaw sa ano ko pag-process atong hindi ko alam kung paano ko to i-process. Information. So yung information ko, I started panicking kinsa man akong kontakon na ni. Sino ang iko-contact ko? Ganyan siya daw mga kababayan. I talked about this. My safety will be on the line if I'm going to
have this information by myself. And of course, Kasi mga kababayan, siya ang isa sa mga pinakaunang nag-request ng information na iyon. Malamang kung ginapangnam ng mga, alam nyo na, persons involved doon, yung nakuha niyang information is untampered. Hindi pa nagapang, hindi pa na-edit siguro. Kaya crucial po ang nakuhang dokumento ni Dean Chase, mga kababayan. prior to that, kiba mo ko na nakapost ako videos about ani mga pagtabo. Dahil alam ko na nakapost na ako ng mga videos concerning this incident. Pag ana na ako, kaya ba yan? Unsa man ako ni Ron? So, Sabi niya, anong gagawin ko nito ngayon? I contacted my closest friends and my family members and I sent them everything. Pero mga kababayan ha, eto kanyang isi-share ngayon. Hindi pa to talagang detailed. Yung overview pa muna mga kababayan dahil mas mabuti yung mayroon siyang hawak na alas mga kababayan. That I got. So mo na. So na ako'y kuan diri Beverly Hills Files. Yang Beverly Hills Files mga kababayan ang gusto natin. Na ako'y Dumanhog Files. Dumanhog ang lugar yan sa Cebu. Just that I've been receiving. Kay mga tao sa Dumanhog, I don't know why. Murag dako-dako akong kanang kuan diha. Marami daw nagsisend sa kanyang message mga kababayan from Dumanhog, Cebu. Mayroon pang First FL audios. Yung audio daw ni Madam Liza Araneta mga kababayan. At mayroon siyang mga screenshots din. Then siguro dahil sa Dumanhog and then after the First Lady audios. Katong ako ang katong Huwag mo nang iparinig sa amin na parang awa mo na. Ayaw pa naming masok ka. Los Angeles sa Gapon and screenshots of very important conversation. So mo nang nadiri and then things that I want to talk about today. Let's make this quick. So ang sulod sa document, I'm going to recount what happened. So I've already done that. And then, okay. So muna na nahitabo. So this is what happened. Ako na nag-Ingles. Sa sulod sa document, gingon dito. Ang laman ng document, sinabi doon. Na they were having this dinner at an event. And then, nakabutang dito nga and then nakalagay doon sa ilang tapok, sa ilang entourage, nabantayan doon sa kanilang entourage, napapansin nila mga kababayan there was really something wrong with na there is really something wrong doon sa namatay mga kababayan. Paulo. Paulo Tancon. He was jittery, kanang di ko naman jittery, mutang, and hindi na daw mapakali mga kababayan. For some reason, even though that the AC was so high, and that time it was still around winter season, so kanang bugnaw-bugnaw pag but he was like malamig pa na season mga kababayan. Tapos sweaty si Paulo. Sweating profusely ko grabing pawis. Yan ang nakalagay doon mga kababayan sa police report. So, according to the document. And then moving forward, let's fast forward to around 4 o'clock in the morning. Around 4 o'clock? Grabing partihan! Kinagabihan hanggang nagkaumaga? 4 o'clock in the morning? On a Saturday. So evening, ang katong dinner nila, then party. Around 4 o'clock, 4:45 to pasado alas 5 sa kadaon sa Sabado. Dito na nila nagkagubot na. Nagkakagulo na daw sila mga kababayan. Madaling araw, alas 4. Between 4 and 5 a.m. Na nagkurug-kurug ko nag-foaming na ko ng mouth sa kilid. Nag-seizure na daw mga kababayan. Nangisay. Tapos, bumula na yung bunganga. And then, usa sa membro nila, guys, there's so many names in the document. And napakarami daw na mga pangalan sa documents mga kababayan. At malamang sa malamang, ang mga sangkot doon mga kababayan ay nakahold pa siguro. Ewan lang natin ha. I'm 100% sure that these people that are involved in the document are murag na dangit na lang siguro kay Pat. At marami daw sa kanila mga kababayan parang nadamay na lang. Good sila sa entourage ni First Lady Manggol. Dahil kasama sila sa entourage ni First Lady. Nili Satanas. Nili Satanas. Siya ang may sabi. Yung First Lady din ang pisti ng takong. Yung First Lady niyo na leche. Butod lang tiyang ganda. Na malaki ang tiyan. Kulang mata, sinampak. Yung malaki ang mata. Maglag. Yung sabi niya, nakakainis talaga. Makaon mo na, gani ko sa naong niya. Yung naisip ko yung mukha niya. Kabakakon ganini. Yung pagkasinungaling. Sa itong paggibuang natin nila diha. Yung parang ginagawa na tayong baliw. Gani sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Magulo mo na, gani ko sa puton, kumurag ni. Yung iniisip ko pa lang yung mukha niya. Naiinis na ako. Yan ang sabi niya. Tina-translate ko lang. Doon kitang parusunog gabay. Ang sarap sampalin ng 20 times o 20 beses. Siyang down. Yung mukha. Nili Satanas. Sa puton yun kayo kumakat. Naiinis talaga ako. Kamadyong.
Anaon ba? Kanilang ganun imong yung batukan ng kababayan, no? Paunit ko ba yung banang nga bangag? Kasama yung kanyang husband na bangag. Yan ang sabi niya, ha? Tinatranslate ko lang. With feelings. Pisti ng mga adik-adik. Lecture yung mga adik-adik na yan. Yawa na silang dagko. Mga demonyo yung... Animal. Anyway. Animals? Sa putong yun ko. Anyway. Nagiinit talaga ang ulo ko. Basta mag-recount ko, ani ka nang nabasa na ko sa dokumento. Every time na magre-recount ako sa aking nabasang dokumento. Ang sarap na, tusukin daw ang mata ni Madam Lisa. Buisit kang lisatan nas kang dako. Buisit. So anyway, gisapot na sa dinoon ko. Aligi ko niyo pa sa puta. So, dito na, mga pasado alas 5 dito na nag-foam, nag-mount niya. Bumula na daw yung bunganga mga kababayan ni Paulo. Usa sa kanang kuan part silang entourage, ganahan gyud kaayo mo tawag og 911. And then isa sa kanilang entourage mga kababayan, gusto talaga tumawag ng 911 para ma-save Buhay pa yun mga kababayan between 4 and 5. Curse, buhi pa man. Nagkuan pa ba kanang nag-seizure ba? Parang nag-seizure pa. Turug ba? And then namonde dito na nag-udi na ditong pero ilang gi pugnan. Pero mga kababayan, pinigilan talaga nila. Nagkumontak ng 911. Yan ang problema mga kababayan. That is a crime. Kung tumawag lang sila mga kababayan ng pulis kaagad, malamang masave pa yung buhay ni Paulo. Pero kapag hinayaan nyo lang mga kababayan, wala kang ginawa, tapos andon kayo nakatingin lang, nag-aagaw buhay ang tao, hindi kayo tumawag ng rescue, hinayaan yung mamatay, that is a crime. Sa ibang bansa nga mga kababayan, kapag mayroon kang nakitang na disgrasya sa kalsada tapos dumiretso ka lang, pwede kang kasuhan. Krimen din yan. Kahit hindi pa ikaw ang nakabangga. Wala. How much more ito mga kababayan? Nag-aagaw buhay na supposedly pwede pang ma-rescue. Yan ang problema dyan. Yan ang problema dyan. At kung sino-sino ang mga taong ito, hawak ni Dean Chase mga kababayan. Nakuha niya galing mismo sa mga otoridad sa police dyan. Police report. Binayaran pa niya ha. Binili niya ang impormasyon mga kababayan. Dahil legal po ang pagbili ng impormasyon doon sa USA kapag ang kaso may kaugnayan sa public safety. May bayad. Kaya kung sino man ang andyan sa Amerika ngayon na may datong, may pera mga pambayad mga kababayan, pwede kayong mag-procure ng information. Police report tungkol doon kay Paulo Tangkongko. Go. Pero ewan lang natin ha kung magre-release pa ba sila ng bago. Alam nyo naman ang mga taong involved dyan malalaking tae mga kababayan. Agyo'y nagsugot o kan mo tawag 911 wala daw talagang tumawag na 911. Report it, ilara yun intang ilara yung gipasagdaan. Hinayaan lang nilang mamatay mga kababayan, hindi sila tumawag ng 911. Intang mamatay ang tao. Hinayaan lang nilang mamatay ang tao. So they literally have almost more than 7 hours to report. 7 hours pa para i-report mga kababayan. What was happening on a Saturday. They literally had the time to save the person, but they chose not to. They chose not to. Muna nakabutang dito sa document. Yan ang nakalagay doon sa document. Arwi. Police record yan mga kababayan ha. Sabi niya ha, siya mga hawak ng police record na they have a choice to save the person but they chose not to. A lot of people involved. Daghan pa kayo dito, but I'm going to A lot of people involved. Intindihin muna natin mga kababayan ha. Dahil big case yan ang kanyang nakuha mga kababayan Police report, big case. Delikado po siya. This, as an alas, daghan kay chats na ako sad, and then I received a lot of kanang advices sa kanang council na nangayon ko advice ko sa council na humingi talaga siya ng advice sa abogado mga what to do kababayan. with the information that I have. So I'm going to keep this and as an alas na ako, so to speak. As alas daw, para mayroon siyang alas. Na og naman gani mahitabo na ko. If ever na may mangyayari sa kanya mga kababayan masama, kibaw na mo kinsay alam nyo na kagagawan. Kung sino ang may kagagawan. Mahitabo na ko. Kung anong mangyayari sa kanya. Yan ang sabi niya. By the way, ang video po ito mga kababayan is andun sa kanyang Facebook page. Open to the public to see. And that information will be publicly announced. Okay? So, muna sa putong yun kayo. Yan. Yan kung bakit
sinusumpong talaga ako kapag Kung magunahon na kay they had iisip ng sa mga pangyayari. lot of time to report and save